Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, may sasagutan ulit tayo ng isang integral calculus na problem na tinanong ni John Vincent Lazo sa sa YouTube channel. So ayun Lodi, so try nating sagutan itong problem mo na alam ko na medyo confused ka, unsure ka ano yung dapat mong gawin. So ito yung problem ni Lodi. Integrate dx over e raised to x minus 1, or that is 1 over e raised to x minus 1 dx. So, first step mga Lodi, kasi kung i-analyze mo siyang maigi, parang kapag nilet you mo kasi ito, ang first na maiisip kasi ng mga nag-aaral or ng mga estudyante regarding this problem, itatry nila na i-let you yung e raised to x minus 1. Okay? Tapos, pag dinifferentiate mo yan, Lodi, ano lalabas dyan? E raised to x dx. So, ang magiging problema nyo, mga Lodi, ganito na siya. So, ito yung pinaka-first step na ginagawa nyo, di ba? So, ang mangyayari, from the second equation, we have dx is equal to du over e raised to x. Okay? So, ano na mangyayari dyan, Sir IJ? So, this integral will be transformed to, ano yung dx natin? So, du over e raised to x times, eto, di ba? This is u mga lods. So, this is 1 over u. Ulitin natin, baka nabilisan kay Lodi Cake. So, ang mangyayari, etong dx, galing dito mga Lodi, dinifferentiate lang natin, du equals e raised to x dx. Nilipat natin, divide both sides by e raised to x. So, yung dx natin, na-transformed as du over e raised to x. Tapos, ito namang e raised to x minus 1, that is our denominator. Kaya naging 1 over u siya. Tapos, etong e raised to x mga Lodi, ang mangyayari dito, kailangan magkaroon ka ng in terms of u. So, that is from our first equation, we have e raised to x equals u plus 1. So, ito, papalitan mo to ng u plus 1. So, this is the first solution, mga Lodi. So, ano mangyari dito, Sir IJ? So, we have integral of du over u plus 1 times 1 over u. Okay? Tapos, ano na po mangyari dyan? So, this will become integral of 1 over u times u plus 1 du. Tapos, ito mga Lodi, partial fraction. Meron na tayong tutorial regarding dun. So, ang gagawin nyo lang is express nyo to in terms of partial fraction. So, this is 1 over u times u plus 1. Notice that the terms, or ito mga linear terms yan mga Lodi. So, our transformation sa partial fraction will just be a over u plus b over u plus 1. Actually, pwede mo nang gamitin dito yung takip method, pero sige, gamitin na lang natin muna yung classical way. So, this will become, so this is our first solution. So, multiply everything by the LCD, u times u plus 1. So, what we have is, 1 is equal to a times u plus 1 plus b u. Bakit naging ganyan? Baka nabilisan ulit. Ito, dinivide dito na wala yung u, kaya nagkaroon ng multiplier na u plus 1. Same thing for the b expression. So, ano mangyari dyan? So, ang gagawin mo lang, Lodi, dyan, if u is equal to negative 1, bakit negative 1, Sir IJ? Kasi yung negative 1, it will make this 0. Negative 1 plus 1, that is 0. So, we have 1 equals negative b times b times, ano u natin, negative 1. So, ang lalabas na b ay negative 1. Kapag yung u naman natin, if u is equal to 0, so ito 0 mga Lodi. Bakit naging 0? Kasi nga, magiging 0 yung b natin para masolve na natin si a. So, ang ginagawa lang pala ni Sir IJ, tinatry natin eliminate variable per variable. Kailangan matanggal siya by the 0 property. Dapat 0 yung magiging multiplier niya. So, ito magiging wala na to. So, ito, 0 plus 1, that is 1 times a equals 1. Therefore, a is equal to 1. Baka nabilisan ulit. Yung u natin, ginawa lang natin 0. 0 plus 1, okay. So, ano na mangyari dyan, Sir IJ? So, ito na. Alam natin yung a1, b is negative 1. So, what will happen? Sige, burahin muna natin to. So, ito yung tandaan nyo. Pwede nyo namang i-pause mga lods. Okay? So, therefore, based from our partial fraction na representation, so this can be equal to
integral of 1 over u minus 1 over u plus 1 du. Okay? So, what will happen then, Sir IJ? So, that is ln ng u, alam mo yung integral niyan eh, minus ln ng u plus 1 plus the constant c. And then, ibalik mo itong u, mga lodi. So, ano ba yung u natin? So, we have ln of u, which is e raised to x minus 1 minus ln ng u plus 1. Etong u natin, mag-a-add tayo ng 1. Therefore, it will become ln ng e raised to x plus c. Therefore, ano mangyayari dito? Alam natin na ang ln e raised to x, di ba ang ln ng e is 1? Kasi applying the power rule of logarithm, this will become x ln e. So, magiging final answer dito is ln e raised to x minus 1 minus x plus the constant c. So, yan yung makukuha dapat na sagot. So, that is our first solution. Pero may quick way dyan. May mabilis na paraan dito, mga lodi. Okay? Sige, pwede natin i-pause and then copy na lang. So, burahin ko muna siya, mga lods, ha? So, try natin yung second step na tuturo ni Sir IJ. So, nung una, nag-let you tayo. Yung pangalawa, by intuition. So, gagawa natin siya ng magic. Paano magic, Sir IJ? So, ang gagawin natin, eto, multiply natin yung numerator tsaka denominator ng e raised to negative x. Kasi nga, hindi naman siya nag-disobey dun sa rules natin sa algebra. Kasi, pag minultiply natin to by, so magiging 1 over e raised to x minus 1, multiply mo by e raised to negative x over e raised to negative x dx. So, okay lang yan kasi ito naman 1. So, this will become integral of e raised to negative x over, kapag ito minultiply mo, e raised to x, e raised to negative x, that is 1. Okay? Minus e raised to negative x dx. Okay? Tapos, kung maiisip mo siya ng maigi, kapag nilet mo yung denominator, loads, 1 minus e raised to negative x, mapapansin mo yung 9 du mo, e raised to negative x dx. Negative kasi ito, tas negative. Negative 1 times negative 1, positive 1. So, mapansin mo, ay, ang galing. Ito, tapos, ito. So, this will be transformed as the integral of du over u. So, this is now ln ng u plus the constant c. Balik mo ngayon yung u. So, that is ln ng 1 minus e raised to negative x. Diba, mga lodi, plus c. Tapos, Sir IJ, paano natin mako-confirm kung pareha siya dun sa nakuha nating sagot kanina? So, gawin natin ganito. So, ito yung nakuha natin, di ba? So, gawin natin siyang ln ng 1 minus e raised to negative x plus c. So, yan yung, actually, pwede na yun yung ilagay yung tamang sagot. Pero, syempre, try lang natin na i-verify kung tama ba siya dun sa nauna nating answer. So, ang gagawin natin dito, let's make everything positive yung exponent. So, that will become ln. So, ln siya ng 1 minus 1 over e raised to x plus c. So, applying yung LCD, magiging e raised to x minus 1 over e raised to x plus c. Di ba alam mo yung property ng logarithm, mga lodi? Okay, kapag divide, magiging minus. Kaya ang magiging, natin dyan, final answer, ln e raised to x minus 1 minus ln ng e raised to x plus c. Ito alam natin, this is x. Therefore, same siya dun sa nakuha nating sagot kanina. Okay? So, just in case meron kayong further questions or clarifications, so, walang problema dun, mga lodi. So, kung ako tatanungin, mas madali yung step 2 kaysa sa step 1. Kailangan, it will become, a matter of, dapat sobrang dami nyo nang na-practice para at least makaka-explore kayo ng ganung methods. So, practice makes perfect. Although wala namang perfect, pero at least, sobrang daming practice means you will be familiarized with different types of problems. So, just in case meron kayong questions, clarifications, huwag kayong mahiyang magtanong, mga lods. Salamat po sa patuloy na pag-support and sa pag-subscribe sa channel natin. And pagpalain kayo ni Lord. Keep safe na lang this pandemic, mga lods. And I hope you all the best. See you in my next math tutorial video. Bye!